Maghapong natulog si Hera sa kanyang kwarto dahil di naman siya makaalis ng bahay ngayon. Baka maglaway lamang sila ni Decker. Tumingin siya sa kanyang bedside table at nakita niya ang kanyang cellphone. Na 2 buwang mahigit na niya ring di nabubuksan. Inon niya muna ito at nakita napakadaming texts and calls. 1,089 missed calls and 976 texts. Ang iba galing kay Leila at ang iba naman galing kay Amir, kuya ni Leila. Nakatitig lang siya sa cellphone niya dahil sa isang pangalan. Hay, buti naman meron pang 45% ng battery niya. Nagulat siya nang bigla itong tumunog at nakita niya ang pangalan ni Leila. Huminga siya na malalim bago ito sinagot. Hello? Sagot niya dito. Thanks God, sinagot mo rin. I've been calling you since then. Why aren't you picking it up? Pagalit na sabi nito sa kanya. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. I'm sorry. Yan lang ang lumabas sa kanyang bibig. Remembering those times when she shouted at her best friend that hurt her a lot. Naiiyak na naman tuloy siya dahil doon. Hindi niya kinonsidera ang mga tao sa paligid niya sa desisyong ginawa niya. Wala siya narinig sa kabilang linya kaya't napahikbi siyang lalo. Shh! Stop crying, woman. Tapos na yun. Forget about it, okay? Sabi nito sa kanya. Lalo lamang siyang naiyak dahil napakaswerte niya sa kaibigan. Sabing tama na eh. Ikaw kukutusan talaga kita. Pasalamat ka wala ka sa tabi ko ngayon. Sabi niya na natatawa. Napangiti na lang din si Hera kahit naiiyak na talaga siya. Sige na nga. I'm really sorry talaga. Sabi ni Hera. Wanna know what really happened? Nandito ngayon sa Starbucks si Hera at Leila. Nakipagkita siya sa kaibigan na sasabihin niya dito ang balak niya. I want to tell you something. Sabi ni Hera kay Leila. Spill it, Hera. Leila, you know how much I love Decker, right? Tanong niya kay Leila. Yeah, right. You know I can do anything just to be with him, right, Leila? Tanong niya ulit dito. Hera, spill it. Huwag nang pahabain pa. Isa lang din naman ang patutunguhan nito eh. Sabi ni Leila sa kanya. Ayaw kasi ni Leila ng paligoy-ligoy dahil sa kanasan niya sa pag-ibig. I will tell my parents to arrange our marriage. Sabi niya na nakangiti. Alam niya kasi okay lang to kay Leila. Nawala ang tinya na makita ang reaksyon nito. Nakakunot noo ito at alam niyang ayaw nito sinabi ni Hera. You didn't mean it, do you? Parinigurado ng kaibigan sa kanya. I do, Leila. Sagot niya. The heck, Hera? Hindi pwede yung sinasabi mo. Baka masaktan ka lang. Galit pang sabi nito sa kanya. Bakit ako masasaktan? Sasaya ako kasi makakasama ko siya. Sabi niya rito. Sasaya? You know, guys who's into arranged marriage. Gagawin nilang miserable ang buhay mo. Bakit ba ayaw mo ako magpakasal sa kanya? Mahal mo din ba siya? Pwede bang suportahan mo na lang ako kaysa sa nangingialam ka pa sa desisyon ko? Sigaw ni Hera sa kaibigan niya. Napabuga ng hangin si Leila at saka tinignan ng matalim si Hera. Aaminin niya nasaktan din siya sa sinabi nito. How can she think that way? Leila, isipin mo ng gusto mong sabihin. Wala na akong pakialam. Pag-isipan mo mabuti yung binabalak mo. I only want you to be happy. Pero sa nakikita ko sa'yo, ibang-iba ka sa Herang nakilala ko. Kaibigan mo ako eh. Kaya gusto kong pakialaman ko ano magpapasaya sa'yo. Sabi ni Leila. Leila, Hindi niya na natapos ang sasabihin dahil lumabas na mukhang dismayado sa kanya. Tinignan lang niya ang likod nito. Ano bang ginawa niya? Hindi niya sinasadya. My God, she want to say sorry. Hera, are you still there? Dinig niyang sabi ni Leila sa kabilang linya. Nagising tuloy siya mula sa pagbabalik tanaw sa nangyari. Yeah, I'm still here, sabi niya rito. Hera, how are you? Tanong ni Leila sa kanya. Kamusta na nga ba siya? Di niya na natatanong ang kanyang sarili ng katagang yan. Maayos lamang ba siya o hindi? I'm okay. Sobrang hinang sagot niya. I know you're lying, Hera. Tell me, please. Tanong ni Leila na may halong lungkot. Sasagot na sana siya pero bigla niya lang narinig ang kotse ni Decker. Leila, I'm sorry. Decker's here na. Call you later, okay? Sabi niya rito. Pinahid niya isang buti ng luhang kumawala sa kanyang mata. Lumabas siya ng kanyang kwarto at pagkababa ng hagdan, dumiretso na siya sa may pintuan. May ngiti sa labing sinalubong niyang asawa. Ngunit bigla iyong nawala dahil may kasama na naman itong babae. Natulala siya at medyo nahiya para sa sarili. Ang babaeng to'y napakaganda, napakadesenteng tingnan. Mukha rin tong anghel at napakamo na mukha at mukhang mabait. Walang-wala ang ganda niya kung iyahambing dito. Wala ka bang balak padaanin kami? Mataray na sabi nito sa kanya. Nakataas pa ang kilay. Binabawi na tuloy niya mga compliments niya rito dahil napakasama naman ang ugali nito. Tumabi siya para makadaan ng mga ito. Nakita ni Hera kung paano nakahawak si Decker sa waist ng babae.
Umupo ang mga ito sa may couch at nakayakap ng babae sa asawa niya. Gusto itong hilahin palayo sa asawa at sa bunutan pero hindi naman niya magawa. What? Can you please stop staring? Just get me some drinks and I want juice. Sabi nito. Kapal na mukha. Asawang role niya dito hindi katulong. Kahit labag sa loob, ginawa ni Hera ang pinapagawa nito. Pagbalik niya ng living room, nakita niya ang mga itong naghahalikan. Ang sakit sa dibdib na pinanood niya ang asawa kasama ang bagong babae nito. Gusto na naman tuloy niyang umiyak. Tumikhim siya para matapos ng live show sa harapan niya. The girl glared at her while his husband smirked. Inabot niya ang juice sa babae. Ininom nito iyon at nagulat na lamang siya nang bigla na lamang nitong itinapon ang juice sa kanyang mukha. What the? Sigaw niya. Are you trying to kill me? Galit na sigaw nito sa kanya. What are you talking about? Ganti niya rito. How come na marunong mag-English ang mga katulong? Natatawang pang insulto nito sa kanya. I am not a maid. I am his wife. Sigaw niya sa babae. Nabigla siya nitong sampalin. Dahil sa gulat wala siyang nagawa. Keep assuming, slut. Liar. Sigaw niya dito sa kanya. Nang mahimasmasa na sampal na rin niya ang babae pero bago pa siya makaalis, mula sa dalaway isang malakas na sampal ang natamo niya. Muntik na siyang matumba sa lakas nito. Ang isa ay nasundan pa ng isa pa na dahilan para tuloy na siyang mapahiga sa sahig. Tuloy na ring tumulo ang mga luhang kanina pa niyang pinipigilan. Don't you dare hurt one of my girls. Sigaw ni Decker sa kanya at saka nito hinigit ang babae at naglakad na papunta sa kwarto nito. Bakit ba lagi na lang siyang nasasaktan? Sobrang sakit na pero maasa pa rin siyang mawawala yung sakit balang araw. Iniyak niya muna ang lahat ng kailangan ilabas pero hindi talaga ito maubos-ubos. Kaya kahit umiiyak at nangihina, pinilit niyang itaya ang sarili. Linisin ang dumi sa living room. Umakyat siya sa itaas at pumunta sa kanyang kwarto. Nag-shower na muna siya dahil nanlalagkit na siya. Pagkatapos sumiga na sa kanyang kama. Pipikit na sana niyang kanyang mga mata dahil gusto niyang magpahinga nang tumunog ang kanyang cellphone. Inabot niya yun at nakita ang isang message. Binuksan niya ito. I don't like what I saw earlier. Please, don't stress yourself too much. He's been hurting you and I hate it. You know you can call me when you need someone to cry on. Tell me if you are tired and I will get you from him. Aalagaan kita, Hera. I'm always here for you. You know how much I love you. I love you, Hera. Napaiyak ulit ako sa text message na iyon. The message is from Amir. Isang linggo na rin ang nakalipas pagkatapos ng gabing iyon. Gabi-gabi rin siyang tinatawag ni Layla at ni Amir. Sila na rin ang naglo-load sa kanya dahil hindi siya nakakalabas. Minsan niya na rin tinanong si Amir tungkol sa pangyayari ng nakaraang linggo pero hindi talaga ito nagsalita. Ang alam lang niya palagi siya nitong binabantayan mula sa malayo. Kinakabahan din siya dahil doon. Paano kung makita na naman ni Amir kung paano siya saktan ni Decker? Kilala niya si Amir. Hindi ito pumapayag na masaktan ng taong mahalaga sa kanya. And knowing Decker hindi ito magpapatalo, kaya kung maaari ayaw niyang magkaroon ng away. Talingnan niya ang wristwatch niya. 8:57 na pala. May usapan kasi sila ni Layla na magkita sa mall. Nakabihis na siya kaninang 8:30 pa lamang. Hindi pa kasi lumalabas si Decker at gusto sana niyang magpaalam. Baka kasi mamaya mag-awan na naman sila. Umakyat siya sa itaas at pinuntahan ito sa kwarto. Kumatok siya ng 3 beses bago pa siya nito tuluyang pagbuksan. Nakatayo lang siya sa labas ng kwarto ng lalaki. What do you need? Iritang saan nito. Magpapaalam sana ako kung okay lang. Nag-aalang ang tanong niya. And where are you going? You have a date? Go on and I will kill you both. Sabi ni Deckard, saka ito tumalikod sa kanya. Pero bago pa makaalis ang lalaki, hinawakan na niya ito sa braso. No, magkikita kasi kami ni Layla. Kung gusto mo, sumama ka pa. Sabi niya. Then go. Sabi ni Decker. Alam niya, hindi pa ito pumapayag. Ramdam niya yon. Please? Ngayon lang kasi kami magkikita pagkalipas ng 2 buwan eh. Paliwanag niya. I said go. Sabi nito at inalis ang pagkakahawak niya sa braso ng lalaki at tuloy nang pumasok sa kwarto. Kahit pa nagdadalawang isip, pumunta na lamang din siya. Gustong gusto niyang makita muli ang matalik na kaibigan. Miss na kasi niya ito. Pagkarating sa mall, agad niyang tinawagan ang kaibigan. Nakatatlong ring pa ito bago nito sinagot. Where are you? Tanong niya. Starbucks. Ganon? Isang tanong, isang sagot. Okay, I'll be there in a minute. She said and ended the call. Pagkarating niya sa Starbucks, agad niyang nakita si Layla. Hi Layla, sabi niya rito. Napansin niyang nakatingin lang sa kanya si Layla at tinignan pa siya nito mula ulo hanggang paa. Shit, what? Oh geez, let's go. Sabi nito at inalalay na siya palabas ng Starbucks.
Nagtataka man ay hinayaan na lang niya ang kaibigan. Huminto muli sa isang salon kaya't napalingon siya sa kaibigan. "What are we doing here?" tanong niya. "Ipapaayos ka." "My God, Hera, what have you done to yourself?" tanong nito. Nakaka-conscious tuloy. "What? Maayos pa naman ako ah." "No, you're not. Look at yourself. Wala ka ng kaayos-ayos sa sarili. You even look like a maid kung hindi ka lang nakasuot ng branded," sabi ni Layla. Nag-alala tuloy siya sa sarili. She remembered when she was still Miss Rodriguez. Maalaga siya sa kanyang sarili at ayaw niya magkaroon ng di kaaya-aya sa katawan. "Okay, let these things begin," sabi niya. Pumasok na sila sa loob at sinimulan na rin silang ayusan. From head to toe, hair spa, manicure, pedicure, foot spa, and even a body massage, ginawa na niya. She feel relaxed nung matapos ang lahat. Di niya namalay na magdidilim na rin pala kaya nagpaalam na siya kay Layla. Pagkarating ng bahay agad nang sumalampak siya sa couch. Pagod na pagod talaga siya. Nagpahinga lamang siya saglit at tumiretso na sa kusina. Nagugutom na rin naman siya kaya magluluto siya. Nagluto siya ng kaldereta para sa hapunan. Pagkatapos magluto siya rin namang kita niya kay Decker na pababa. "Good evening, Decker. Kain na," sabi niya rito na may ngiti sa labi. Nirapan na naman siya rito at di sumagot. Diretso lang to umupo sa isang upuan at kakain na. Umupo na rin naman siya at kumain. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa kaya't napakatahimik ang dining room. Hindi lamang doon kundi buong bahay. Pagkatapos ng kainan, niligpit niyang lahat ng gamit at hinugasan. When she's done, naisipan niya ng magpahinga. Aakit na sana siya na marinig ang boses ni Decker. "Where did you go?" tanong nito. "Sa mall," simpleng sagot niya. Napatawa naman ang paggak si Decker at saka siya tiningnan ng matalim. "With whom?" "Si Layla." "Yung best friend ko," sagot niya. Nakakatakot ang binigay ni Decker na tingin sa kanya. Parang di rin to naniniwala sa sinasabi ni Hera. "Don't fool around, Hera. I know you're not in good terms, so how come? Bakit di mo na lang sabihin sa akin na nakipagkita ka lang naman sa lalaki mo?" Maanghang na sabi ni Decker. Dumapit ito sa kanya, tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Ngumisi pa ito kaya kinabahan siya. "At ang ayos mo ngayon ah. Is that the effect of you after doing it?" sabi ni Decker. Naguguluhan man, pinilit niyang magsalita. "What are you trying to say?" Putol-putol na bigkas niya sa salitang binitawan. Natawa na naman si Decker. "Making out, Hera? Ganyan ba ang nagagawa ng pakikipagtalik sa'yo?" "Ano? Ano sinasabi nitong talik? Oh my God! Bakit ba mahilig bumuo ng kwento si Decker kahit hindi naman totoo?" "Hera, do you want to do it with me?" Tanong nito na may nakakalokong ngiti sa labi. Ganon na lamang ba ang tingin nito sa kanya? Nabasa-basa nilang bibigay ang sarili kung kani-kanino? Inilapit ni Decker ang sarili sa kanya. Napakalapit na halos maramdaman niyang pati ang paghinga nito. "Decker, please stop this," sabi niya. Tinukalak niya si Decker at lumayo. "I am tired, Decker. Magpapahinga na ako," sabi niya. Sa ilang buwang kasal nila ni Decker, ni minsan di pa nila nagagawa ang bagay na yon. So ibig sabihin wala pang nangyayari sa kanila. Nakita niya ang apoy sa mata ni Decker. Apoy hindi dahil sa pagnanasa kundi sa galit. Marahas siya nitong hinawakan sa braso at pilit pinahaharap sa lalaki. "You're tired? Why, Hera? Binigyan ka ba niya ng matinding bayo sa kama?" "I can do that." "No, I can do better," sabi ni Decker. Natatakot na si Hera dahil parang tototohanin ito ang binabalak. Hindi siya mapakali dahil kinakabahan siya. Siguro kung wala sila sa ganitong sitwasyon, she will be excited. Pero wala eh. Hindi niya maramdaman yun dahil iba ang sitwasyon nila ni Decker. "Decker, please, let me rest," sabi na naman niya. Hindi nakinig si Decker sa kanya at marahas siyang hinalikan. Masakit ang pagkakahalig nito sa kanya at alam niya, magsusugat ng labi niya. Hindi siya tumugon. Ayaw niyang tumugon. Dahil kahit mahal niya si Decker, hindi niya na pinangarap ang ganito. Sinubukan itong tulak pero hindi man lang ito nabuwag. Patuloy lang sa paghalik ang asawa hanggang sa naramdaman na niya ang dugo sa labi. Huminga siya ng malalim. Malakas sa itinulak si Decker. Nagawa naman niya kaya mabilis siyang tumakbo sa itaas. Hawak ang labi, hindi niya mapigilang umiyak. Sa ginawa ni Decker, pinapakita lamang nito ang kawalang respeto para sa kanya. Pakiramdam niya isa siyang kaladkaring babae sa mata ni Decker. Masakit yon para sa kanya pero kailangan niyang tiisin. Mahal na mahal niya talaga si Decker. Tanga na kung tanga, wala siyang pakialam. Kinabukasan, nagluto na siya ng breakfast. Pinilit niyang gumawa ng sandwich na may palaman na lettuce, kamatis, mayonnaise at bacon. Gumawa rin siya ng kape para kay Decker at fresh mango shake para sa kanya. Naghahanda na siya ng pagkain na biglay nakita niya si Decker.
Tinawag na niya ito para makakain na sila. "Good morning, Decker. Tara, kain na," sabi niya. Nagtungo na sila sa may dining area. Inabot niya kay Decker ang sandwich at walang imik na silang kumain. Pagkatapos silang kumain, umalis na si Decker. Magliligpit na sana siya nang biglang nakita niyang attached case nito. Dali siyang tumakbo at hinabol si Decker. "Decker!" sigaw niya. Lumingon naman ito sa kanya at tiningnan siya ng naiirita. "You forgot this," sabi niya. Inabot niya na yon at kinuha din to ng lalaki. "Ingat ka. Bye!" sabi niya rito at pumasok na sa loob ng bahay. Wala na naman siyang magawa pagkatapos niyang paglinis kaya nagpasya siyang manood na lamang. Nasa opisina niya ngayon sa Decker. Marami siyang pinagkakabalahan at kailangan niyang madaliin ito. Nakakagulat nga lang na isang araw pumasok siya ng opisina na iba na ang sekretary niya. Isa na itong lalaki. Hindi niya alam kung paano nangyari dahil di naman niya pinaalis si Sandra. Sandra? Sino nga ba ulit ang babaeng yon? Hindi na rin niya matandaan. Pinagsawalang bahala na lamang niya ang nangyari ng oras na yon. Tama lang din na nawala na ito. Ayaw niya na baka maging clingy ang dating sekretary dahil sa nangyari. Ayaw din niya na palagi siya nitong akitin. Because for him, when it comes to work, no whore and sluts can be involved. When it's work time, then work. He don't want those girls to be a distraction to all of his plans. He don't want those girls to become his worst competitor when it comes to business. Ang ibig niyang sabihin, baka purit talik na lang at tupagin niya at makalimutan ng business niya. Pero ano bang kinatatakot niya? He has a rule. I don't use them twice. Once is enough, so drop them like a toy. Nasa ganong sistema ang pag-iisip niya nang marinig ng mag-ring ang cellphone niya. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ina na nasa caller ID. Tinignan niya muna ito kapag Juan ay sinagot na. Huminga muna siya na malalim bago nagsalita. "Hello, Mom," sabi niya. "Hello, darling. How are you?" tanong ng ina sa kanya. "I'm okay, Mom. You?" "Okay lang din ako, anak. By the way, where are you?" Napakunot noo siya. Di naman nagtatanong ang ina kung nasan siya noon. Kahit pa ikinasal na siya, hindi yun gawain ng ina. Ngayon lang. "I'm at my office, Mom. Why?" takang sabi at tanong niya. "Oh, so Hera's left at home, huh?" "Of course she is." "Good. I'll be there in 40 minutes. "What? Anong gagawin mo dun?" Gulat na tanong pa niya. "I will be staying at your place for a month, son. It's really exciting." Parang dalagang sabi ng ina. Kulang na nga lamang magtitili ito. Sa gulat ni Decker, hindi na siya nakapagpaalam sa ina dahil agad na rin naman itong pinutol ang tawag ng walang paalam. Oh shit! Naisip niyang dalawa lamang ang kwarto sa bahay nila. Ang isa gamit niya at ang isa ay kay Hera. Saan matutulog ang mommy niya? Oh shit! Hindi dapat ito malaman o makita man lamang na hiwalay sila ng kwarto ni Hera. Kailangan niyang tawagan ng babaeng yan para makapag-ayos ng bahay at mailipat ang gamit ito sa kwarto niya. Wala na siyang sinayang na oras sa tinawagan ng babae. Hindi na namalayan pa ni Hera ang oras dahil sa pinapanood. Ang ganda kasi ng pinapanood niya eh. Nakakakuha ng atensyon. Malapit nang matapos ang pinanonood nang biglang may tumawag sa landline nila. Sino bang tumatawag? Storbo to sa panonood niya. Hindi sana niya ito papansinin dahil nakapako ng puwet niya sa upuan nang dito tumigil sa pagtunog. Labag man sa kalooban, pinuntahan niya iyon sa nagot. Shit Hera. What took you so long? Magsasalita pa lang sana siya ay naunahan na siya na nasa kabilang linya. Sumigaw na ito sa kanya. Para tong nanggigigil tono pa lamang. Kinabahan siya na marinig niyang boses ni Decker. "Decker?" Tanging nasambit niya. "Yeah, listen Hera, fix all your things." Agad siyang kinabahan sa sinabi nito. Para layasin na ba siya nito? "Decker, pinapalayas mo na ba ako? Wag naman Decker, please. I'm begging you." Hindi rin niya natapos ang sasabihin nang pinutuloy ni Decker na isang tawa. "Wait, tumawa si Decker? Is it real? You're laughing." Sabi ko na mahihinita ang saya. Bigla naman tumigil si Decker sa pagtawa. "No, I'm not. Okay, listen. Hindi kita palalayasin. As I was saying, fix all your things and transfer it into my room. Make it as fast as you could." "Huh? Why?" Takang tanong na. "Just do what I told you. My mom will arrive in 30 minutes. Now, she'll be staying for a month, so stop asking questions and move." Pagkasabi nun, binabanan nito ang tawag ng walang pasabi. Darating ang biyanan niya? Matutulog sila ni Decker sa isang kwarto. Teka lang, darating ang mother-in-law niya in 30 minutes? Kailangan na nga niya magmadali. Nawala na sa isip niya, kanina lang ay pinapanood. Lahat ito'y naglaho dahil iniisip niya kung ano ba ang mangyayari sa loob ng isang buwan.
May maganda ba tong kalalabasan? O mas nalala lamang ang nangyayari sa ngayon? Aligagang-aligaga si Hera. Ilang minuto na nakakalipas simula nang tumawag si Decker, pero hindi pa rin niya na ililipat ang mga damit niya sa kwarto ng asawa. Ang ibang gamit niya nasa kabilang silid na. Paano naman niya ililipat ang mga gamit niya sa kabila? Ilalagay niya sa maleta, tapos pagkalipat sa kabila, aayusin niyang muli? Aba ay nagpagod lamang siya. Pinuntahan niya ang kwarto ni Decker at tinignan kung may espasyo pa ang walk-in closet nito. Buti na lamang at meron pa kaya tinungo na niya ang kwarto niya at kinuha ang mga damit niyang nakahanger. Nilipat niya yun sa kabila ng mabilisan. Naging sunod-sunod na ang galaw niya hanggang sa matapos siya. Gusto niyang batukan ang sarili dahil sa ginawa. Sana pala nilagay na lamang niya ang mga damit sa maleta dahil napapagod siya sa ginagawa niyang paglilipat. Mas nakakapagod pala yun eh. Nakaupo siya ngayon sa kama ni Decker at hinihingal na nagpapahinga. Lumabas siya sandali at tinuho ang kusina para kumuha ng maiinom. Pagkatapos uminom nakarinig na siya ng tunog ng doorbell. Pinagbuksan niya ang dumating at halos hindi siya makahinga sa nakita. Nandito na ang mommy ni Decker at nakakahiya naman ang ayos niya. Pero wala na siyang magagawa. Maganda naman siya kaya ayos lang. At kailan pa siya nagbuhat ng sariling bangko? Hera, iha? Sabi ng mama niya and hugged her. Mama! Na maghiwalay tiningnan siya nito at gumiti. Niluwagan niya ang pagkakabukas ng pinto at inaya itong pumasok. Nakita niya ang isang lalaking nagpasok ng dalawang maleta. Na makaupo ng mama niya sa couch, nakita niya kung paano nito suriin ang bahay. Sa bawat tingin, kinakabahan siya. May mga dumi ba? Baka sabihin hindi siya marunong maglinis. Ma, do you want some drinks? Tanong niya. Nilingon siya na matanda at tumango. Yeah, I badly need it, iha? Sabi naman ito. Dali-dali na siyang pumunta sa kusina at kumuha ng maiinom. Pagkabalik niya, inabot niya rito ang tubig na siya namang kinuha agad nito. Salamat. After drinking, inilapag nito ang baso sa center table. Your house is very clean. Kailan pa pumayag ang anak ko na kumuha kayo ng katulong? Tanong nito sa kanya. Ayaw kasi ni Decker noon na kumuha sila ng katulong. Magulang na nila ang nagsabi na kailangan nila yon, ngunit tumanggi ang asawa. Sabi nito mas makakabuti kung sila lamang dalawa sa bahay dahil magkakaroon sila ng privacy. Nagulat siya noon sa ngiting ibinibigay ng mga magulang, pati ng in-laws niya pero pinagwalang bahala na lamang niya. Isa pa nilinaw na ni Decker ang magiging parte niya sa buhay ng lalaki. Sa katunayan magiging housewife lamang siya. Wala naman ding pake sa kanyang lalaki pero umaasa siya. Alam niya balang araw mangyayari din iyon. Tiwala lang. Actually, I'm the one who's cleaning, ma. Nakangiting sagot niya sa mama niya. Oh my bad. I didn't know na marunong ka palang maglinis ng bahay, iha. Eto naman kasing si Decker, ayaw pang kumuha ng katulong para hindi ka na mahirapan. Well, anong oras nga pala darating si Decker? Tanong nitong muli. That question caught her off guard. Anong sasabihin niya? That Decker came home at midnight that's supposed to be 8? Or is she going to tell her mother-in-law that Decker is at home at 9 with a woman? Actually, Mama, hindi ko pa masasabi kung anong oras umuwi si Decker. You know, business world. Minsan you'll be at home late and sometimes maaga ka. Sagot niya rito. Oh, ganun ba? Tatawagan ko na lang siya mamaya to ask him para naman makapaganda tayo ng dinner para sa kanya. That's a good idea, Ma. I think you need to take a nap. I know you're tired. Ako na pong bahala sa mga gamit ninyo. Sabi niya pa dito. Tama ka, iha. Ang balangkang ko masakit na. Tumatanda na talaga ako. Parang dalagang nagsasabi ito. Don't worry, ma. You're still gorgeous as before. Nakangiting sabi niya nakapagpangiti rin sa matanda. Inawakan itong pisngi niya tinimas. That's the thing I like about you, iha. You're always complimenting me, even if I'm at my worst. Sabi nito at napangiti na lamang siya. Gustong gusto talaga siya ng mommy ng asawa. Kung tutuusin parang tunay na anak na ang tingin nito sa kanya. Hindi pa man sila nagpapakasal ni Decker, niyaya na siya nito sa kung saan-saan. Minsan naman kasama nila ang mommy niya sa pag-girl bonding. Sige iha aakit na ako sa itaas. Paalam pa nito. Tumango na lang siya at nilapitan ang mga maleta ng mama niya. Akmang kukunin na sana niya mga iyon, ngunit napatigil siya nang tawagin siya ni Mama Glory. Hera iha, tawag nito sa kanya. Nilingon niya ito at nakita niya nasa kalagitnaan na ito ng hagdan. By the way, where's my room? Tanong nito at nagkamot pa ng batok. Napatawa na lamang siya dahil doon. I'll show you where is it, ma. Kukunin ko lang po. Sabi nito.
Kinuha niya ang dalawang maleta ni Mama Glory at nilapitan na ito. Akin na to, sabi nito sa kanya. Kinuha nito ang isang maleta pero hindi yun binitawan. Don't bother ma, ako na pong bahala. Sabi niya pero hindi ito nagpatalo sa kanya. No, ako na. Akin naman to kung tutuusin. Sabi nito sa kanya. Pero, no buts, iha. Just give it to me and everything's fine. Maotoridad na sabi nito sa kanya. Alam na rin niya kung saan nagmana si Decker, lalo na sa salitang what Decker wants, Decker gets. Wala na siyang nagawa kaya ibinigay na niya iyon dito. Nang makarating sa taas, ipinakita niya ang kwarto nito, ang dati niyang kwarto. Mabilis tumipas ang oras at mag-aalas 6 na pala ng hapon. Nagluluto sila ngayon ni Mama Glory ng chicken curry na paborito ni Decker. Hindi niya mapigilan na mapangiti dahil pakiramdam niya, isa siyang mabuting may bahay. I'll tell you something, iha. Sabi ni Mama Glory sa kanya kaya nilingon niya ito. What is it, ma? Tanong niya. Si Decker, alam mo ba na nung bata pa lang siya, ayaw na ayaw ng manok? Saan nito? Napakunot noon naman siya. Po? Nagtatakang tanong niya. How come? Paborito nga nitong chicken curry eh. Funny, right? But it's true. When I ask him why, sabi lang niya, because I hate them. Their feet are scary as if telling me that they will cause harm. Yan ang sabi niya. But then I decided to cook my specialty and that is chicken curry. That's my first time to cook for him kasi lagi kaming busy. When he saw that yellow sauce, nanibago siya. Pero agad nawala ang pagtaktakam niya sa sauce na yon because of that chicken. Kaya sinabi ko, don't be afraid of chicken because like the curry, it will not harm you. It will lead you to happiness. Chicken's feet is one of the secret weapon to those who will cause them big pain. Kaya ikaw, be a chicken. And using those feet and body, don't make people be hurt by you. Hindi siya makapagsalita. Ganun pala yun. Sa pakikinig nito sa matanday, para nagkaroon siya ng confusion sa sinabi nito. About, Decker is already the cause of her heartache. But it's still fine for her because the man that keeps on hurting her is the man that she's been loving for a long quiet time. Ipinagpatuloy na niya ang paghihiwa ng patatas. Ayaw naman niyang umiyak sa harapan nito dahil baka may malaman pa itong magpapagulo sa buhay ng asawa niya. Ayaw niyang makalayo kay Decker dahil lamang sa nasasaktan siya. Whatever happens, she will never leave Decker, and that's for sure. Mommy! Narinig niyang sigaw ni Decker at nakita niya kung paano nitong yakapin ng ina. Patuloy lamang siya sa ginagawa nang may maramdamang mga braso na pumupulupot sa bewang niya. Baby, how was your day? Tanong nito sa kanya. Para siyang ipinako sa gulat dahil sa ginawa ng asawa. Kinikilig na rin siya at di niya na iyon maiwasan pa. Inalikan siya nito sa pisngi at binulungan. Just act, Tara. I don't want to disappoint my mother. Madaing sabi nito sa kanya kaya naman nagising siya sa katotohanan. Hinarap niya ito at pinilupot sa braso ang leeg ng asawa. Tila ba nagulat din to sa ginawa niya kaya't napangiti siya. May epekto ba sa asawa ang ginawa niya? It was great, babe. Thanks to mama. Sabi niya tinilikan din to sa pisngi. Magbihis ka na, babe. Kakain na tayo. Sabi nito. How sweet of you two. Nakakaingit naman. Kailan ba uuwi ang daddy mo? Tanong ni mama. Kay Decker. Malapit na, mom. I'll take a bath. Sabi ni Decker na pinihit siya paharap para halikan sa labi. Sa sobrang bilis, halos di niya na nakita pang umalis si Decker. Her heart starts to beat faster again. You really look good together. Sabi ni Mama Glory, kaya nilingon niya ito at nginitian. Nakahain ng mga pagkain sa mesa at nakaupo na rin sila sa kani-kaniyang upuan. Nagsisimula na silang kumain at panay na rin ang kwentuhan nila. Kanina si Decker pa ang naglagay ng pagkain niya sa plato niya, kaya hindi naman niya napigilang ngumiti kahit pa nag-aalaga ng asawa. As long as nararamdaman niya iyon. Decker, kumuha na kaya kayo ng katulong? Biglang suhestyon ng ina ni Decker. Ma, we already talked about it. Sabi ni Decker at ibinalik ang atensyon sa pagkain. Ang akin lang naman kasi ay, hindi kaya mag-isa ni Hera ang gawaing bahay. Hindi man kalakihan to, mahirapan pa rin siya. Pamimilit pa rin ito. Nakakinig lamang si Hera sa kanila. Ayaw niyang sumabat dahil usapan nilang mag-ina iyon. Nakaya niya ng 2 buwan mahigit, mom. Baka kaya niya pa rin ngayon. My wife is indeed a strong man. Sabi ni Decker. Maawa ka naman sa asawa mo, Decker. Hindi siya lumaking nagbabanat ng buto. Mahihirapan at mahihirapan siya o baka naman pinapahirapan mong asawa mo. Hera? That sentence caught her off guard. What should she say? Na pinapahirapan naman talaga siya ni Decker? Na wala naman talagang nangyayari sa bahay na to. That Decker is hurting her? The heck, no.
Nilingan niya si Decker. Nakatingin lamang din ito sa kanya kaya ngumiti siya at tinanguan ito. Inawakan niya ang kamay ni Decker bago tinignan na matanda. Hindi po. Ma, ako naman po kasi nagsabi na wag na pong kumuha ng katulong. I want our marriage to be normal, ma. Normal husband and wife. A wife that will serve his husband and a husband that's working for their lives. Yun po talagang dahilan kung bakit ayaw po namin kumuha ng katulong. Nakangiting paliwanag niya. Tumango naman ang ina at gumiti. Nagulat siya nang bigla hinigpitan ni Decker ang pagkakahawak sa kamay niya. Now you know behind the truth, ma. And one more thing, gusto ko rin namang kumuha ng katulong, pero ayoko magulong privacy namin mag-asawa. I want to give you a grandchild as soon as possible, kaya ayoko ng istorbo. Nakangiting sabi ni Decker. Natumingin sa akin at kinindatan pa siya. Hindi niya maiiwasan ang mamula sa sinabi nito. At the same time, hindi niya rin maiwasan ang kiligin. Okay, I understand now. So do you have any plans this summer? Tanong pa nito. Summer na nga pala. Parang nang nasa middle of January pa lang kakakasal pa lamang nila ni Decker. Pero ngayon summer na. Wala pa silang plano. At hindi niya alam kung magkakaroon nga ba. Wala pa, ma'am. Madami kasi akong trabaho kaya hindi pa namin napag-uusapan. 'Di ba, babe? Lingon nito sa kanya. Opo, ma. Dugtong naman niya. You need a break, anak. And besides, I want to have fun with you too. Aalis tayo sa isang araw. Magbabakasyon tayo. Sabi nito. But, tatanggi sana si Decker pero wala din naman nagawa nung pinandilatan siya ng mga mata ng ina. Sa isang araw aalis sila? Saan naman sila pupunta? Beach o resort? Paano kung may makita si Decker na sexy as fuck at maganda tapos iiwan talaga siya? Ngayon pa nga lang nahihirapan na siya eh. Paano na lang sa susunod pa? Baka mahulog pa siyang lalo kay Decker at kapag iniwan na siya nito ay hindi na siya makabangon pang muli. Bakit naman siya iiwan nito? He has every reason in the world, Hera. Sabi ng utak niya. Hay! At hindi na siya papayag kahit paanong mangyari. Decker is his. Kahit na ganito lamang ang sitwasyon. Napangiti siya na ig ang nasa isip. It's settled then, and I want to have a grandchild after that time. Understand you too? Masayang sabi ni Mama Glory na kinagulat niya. Ano kaya ang mangyayari ngayong kasama ni Decker at Hera ang ina ng asawa? Ang pagpapanggap kaya nila'y mauwi sa totohanan o sa huli pasakit pa rin ay bibigay ni Decker kay Hera? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.